Hi! Ano pong ginagawa niyo sa itlog? Pagkagaling sa palengke o galing sa tindahan, bago niyo ilagay sa ref at bago lutuin. Tingnan niyo po, oh. May dumi ng manok, ipot. Iba, wala naman po. Malinis. Pero hindi nangangahulugan na walang bakterya. So ako po, ang ginagawa ko sa itlog, pagkagaling sa palengke o sa tindahan, binababad ko siya sa tubig para lumambot yung mga dumi at kung ano pang dumi nakakapit sa itlog. Kinakaskas ko po siya ng lumang scrubbing pad na hindi na po ginagamit sa paghuhugas ng plato. Bakit ko po ito ginagawa? Di ba po, pagka tayo nagluluto, yung ibang gawa ng tao, pagkagaling sa ref o pagkagaling sa lalagyan ay binibiyak na lamang sa gilid ng bowl, pagkatapos ay inilalagay na sa bowl at lulutuin na. E di ho, pagkagayaan ng ginawa at biniyak sa tabi ng bowl o sa gilid, ang dumi po nito ibabagsak doon mismo sa itlog. Kahit po hindi natin makita yung mga dumi na katulad nito, may mga nakadikit na bakterya sa mga gilid-gilid po nito. Eh, imagine po, galing to sa puwet ng manok. Kahit po ito sa grocery natin binili, hindi naman po ito na huhugasan. Sa poultry, hindi ito hinuhugasan. Diretso po ito sa mga kung saan dapat dalhin, mga grocery o mga tindahan. So, kailangan po malinis para po safe ang ating mga anak, ang ating pamilya mula sa dumi na galing sa balat ng itlog. Ito po ginagawa ko, sinasabon ko. Siyempre, pagkatapos po sabunin, kailangan po itong banlawang mabuti. I-drain. Pagkatapos, pwede nang ilagay sa ref. Minsan nga po, dati nung hindi ko pa nililinis ang itlog, pagkabiya ko, may mga ilang piraso ng crack na balat, lumalaglag kasama ng itlog. So, edi yung dumi, sumama na po sa itlog na kakainin ng ating pamilya. So, maganda po talaga, linisin muna yung itlog bago ilagay sa ref, bago lutuin. Ito na po yung natapos kong itlog na sabunin. Ayan, may wala pa siya. Ngayon, babanlawan ko na siya. Ayan po siya. Malinis siya. Pwede na pong itago sa ref. Safe na para sa ating pamilya. Itlog na malinis.